As we continue, I praise the Lord for the opportunity lagi na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. At tunay nga po na ang pag-aaral na yan ay isang napaka halaga ng ating buhay bilang isang mananampalataya dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng karunungan, lakas at gabay sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga po, ang lagi kong binabanggit dito ay ang ating Bible study lagi ay the importance of God's Word. Napaka-importante. So, sa inyo ba, gaano importante ang salita ng Diyos? Unahin muna natin sa tanong na yan. Very important. Ano pa? Gaano ka-importante? Ano ang kanyang halaga o importance sa ating buhay bilang isang mananampalataya? Bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Anyone? Kasi dito lagi natin umpisahan kasi nga, what is the point of studying God's Word kung hindi pala importante sa atin at hindi pala nakakatulong sa atin? Di ba? So, we need to make sure na ang salita ng Diyos ay isang bagay na indispensable sa atin bilang isang mananampalataya. Well, given na sa mga unbeliever, they don't know about it and they don't even want to learn from it kasi nga, ang lagi nila nasa isip nila is, I don't need that. Hindi yan magbibigay sa akin ng 1 kilong bigas. Hindi yan magbibigay sa akin ng fortune. Saka na yan, unahin ko muna yung aking pangangailangan. Bakit ko yan unahin? So, para sa atin, sa mananampalataya, gaano nga ka-importante? Well, napag-usapan na natin yan many times kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at marami po tayo natutunan na kagaya ng sa panahon na tayo nag-aaral ay pinag-aaralan natin yung temptation of Christ kung saan ay tinempt niya ang Panginoon sa wilderness na kung saan ay sinabi niya, gawin mo itong bato na isang tinapay. So marami tayong natutunan doon na ang ating naging ayan. So dito natin makikita na kung saan natin dapat malaman ang kahalagahan nito ay kung saan ang kapangyarihan pala ng salita ng Diyos sa spiritual warfare. Ginagamit ito hindi sa bagay na nakikita natin. At ito po ay nag-a-apply lagi sa ating katauhan bilang isang mananampalataya, kaya nga tayo lagi ay tumutugon at pinanghahawakan ang kanyang salita. At doon nga natin pinag-aralan yung Jesus temptation kung saan dito nga sa panahon na yan na kung saan nandito tayo sa first temptation pa lang. Kaya na sabi ko, andito pa lang tayo, hindi pa tayo umaalis dyan. So it may take years bago natin matapos lahat dyan. Napakarami ng mga theological implications na ating napapag-aralan patungkol dito sa stone to bread na yan. Kung saan napag-aralan natin yung temptation of immediate gratification, ang kanyang affirmation ng kanyang identity, at nandito na nga tayo sa pangatlo, kung saan pinag-aaralan natin yung life beyond the physical. So sa atin, bilang isang mananampalataya, sometimes nadidiskaril yung ating pananaw na itong life beyond the physical na ito ay nawawala na sa atin dahil minsan, puro physical na lang. Kung ano yung ating gusto, ano yung ating aspiration sa buhay, ano yung mga pangarap natin, ay minsan, yun ang binibigyan natin ng panahon. Yun ang binibigyan natin ng importansya. Nawala na yung sinasabi natin kanina
the importance of God's Word. Nangyayari lang yun kapag tayo nakakaranas na ng pagsubok sa buhay. Kung saan na tayo iyak sa Panginoon. Lord, ganyan. Hanapin na natin yung mga verses na yan na kung saan. Doon magbibigay sa atin ng comfort. Doon pala natin malalaman na, importante pala ang salita ng Diyos. Amen. So, dyan, na sinasabi natin, paulit-ulit yung mga nakaraan pag-aaral natin, is true fulfillment is beyond the physical. Na talaga naman, pinag-aralan natin yung covetousness. Yan, marami tayong natutunan dyan. Di ba? Yan. Ayan, misconception of wealth. Di ba? Marami tayong natutunan dyan. Nakita natin dyan, yung deception, yung trap, yung prioritizing internal investment, and then, napunta na tayo sa the quest for true wealth. Nandiyan pa tayo. Matatapos na natin. Hopefully, matatapos natin ngayon. Kung hindi naman, that's totally fine. Kaya na tayo nandito para i-unpack natin ang ibig sabihin nitong the quest for true wealth. Marami na natutunan dito. Warning against covetousness and misconception. Okay? So, pinag-aralan natin yan. Nandito yung mga tao na kung saan na nalinlang ng kanilang pagnanasa na yumaman. And then, napunta na nga tayo dito sa avoiding greed. At yung last 2 weeks, ito yung pinag-aralan natin. At marami tayong napag-aralan dyan. Now, for a quick review, sino ang pwede magbigay sa atin kung tayo nga ay natuto, may natutunan, at merong napulot na nakatulong sa atin dito sa rich young ruler sa si Ananias. Anyone? The rich young ruler. Review lang tayo, for a quick review lang, para malaman natin kung meron ba tayo natutunan yung mga panahon na yun, kung saan ay pinag-aralan natin si rich young ruler. Meron pa pwede magbigay, pa isa-isa lang. Yung istorya ni rich young ruler na yan. At ano ang ating natutunan sa istorya niyan. I'll put something na nung huli natin natutunan dito, ang hindi ko makalimutan ang sinabi ni, wala na siya, pangalan yung ano nyo, Pastor? Yung inyong in-law? Si Raul. Di ba? Yun ang hindi ko makalimutan kasi ang ganda ng kanyang interpretation doon sa kung saan ay ayun, si Camel na sinundan ni Pastor ang analogy doon kung saan na napakahirap pumasok ang camel sa isang needle. Kikinig siya. Kasi gusto ko lituhin eh. Sinasabi ko yung mali para malaman kung totoo na nakikinig niya kayo. At meron kayong natutunan doon. So, napakadali ang kamelyo na mas makapasok doon sa needle na yun kesa doon sa mayaman. Bakit? Dahil? May bagahe. May bagahe. Ano pa? Ayaw yung unload. Ayaw yung Ayaw yung mukod. Diba? O kasi yung comment, di ba? So, Siya. yung avoiding greed na yan kung saan very, Kasi very ma-pride relevant naman. and applicable to our own life as a Christian. Kung minsan, meron mga bagahe sa atin na ayaw talaga natin kasi napakasarap eh. Ayaw natin iwanan. Nagbibigay sa atin kasi ng self-satisfaction mo. So we don't want it to go away. Hindi natin kayang ipagpalit sa kaharian ng Diyos. Kasi gusto natin pumasok eh. So kung hindi talaga natin i-unload yun, talaga mahihirapan talaga natin ganapin ang pagiging isang Kristiyano. Mahirap talaga natin mamuhay ng maayos, mamuhay na may kabanalan kasi nga marami tayong bagahe na ayaw natin i-give up.
So, kagaya nga ng sinabi doon ni Pastor nung nakaraan na maraming mga tatawag sa Panginoon pagdating ng panahon na yan, Lord, 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 kami ay nag-heal, kami ay bumuhay ng patay. Hindi naman natin ginawa yun. That's very, very significant. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Sorry ka na lang. Imagine kung meron siguro dito sa panahon na ito na marami rin nag-claim ng mga preachers na kita naman yun siguro. Marami mga practices dyan na nag-healing crusade. I don't know if you support that, but sa akin, medyo questionable sa akin yun. I believe that God until now is doing healing. I believe that until now, God can do everything. Miracles after miracles. Pero, Hindi lahat. depende yun sa application. Kung sino ang nagpe-preach nun, kung sino ang nagtuturo, sino ang nagpa-perform. Kung katotohanan ba yun o hindi. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para malaman natin ang katotohanan sa kanyang salita. Alright, next. Si Ananias at si Sapphira, ano ang ating natutunan dyan sa kwentong niyan? Anyone? Hindi binigay yung silang pektahan. Sino pa? Sige lang kasi, Bible sa akin naman ito. Sige na kasi, gusto ko sa akin, umpisahan na yung next natin subject. Kaya lang, makasalita na naman akong salita. And then later on, baka mamaya wala nga kayong natutunan. Sayang lang. So, let us all, kasi ano lang to, review lang naman. I mean, just to see na meron talaga tayong natutunan. So, Ananias at Sapphira, ano ang ating natutunan dyan? Sabi ni Sister Maya, may tinago. Nag-cheat siya doon sa pinagbentahan. Okay? Ano pa? Ano pa yung ating makikita dyan sa istorya niyan? Dalawa lang daw yun. Oo, wala pa. Kasi nangako sila, sabi ni Pastor Relio nung nakaraan, ang istorya niya, kasi di ko nung kasi kinuha yung buong istorya noon. Kinuha ko lang yung talagang pinaka main event kung saan yung istorya nila ay nagbenta, ibinigay yung pera, nagkumupit sila, at doon sila namatay. Pero hindi ko na kinuha yung kung saan yung una nagsimula na sabi ni Pastor Eli, may sinumpaan sila. At sinundan ni Pastor Danny na kapag ano ang dahilan kung bakit sila namatay dahil nagsinungaling sila sa Banal na Espiritu Santo kasi may sinumpaan sila sa Banal na Espiritu Santo. Kaya nga, ang sabi doon sa versikulong yun ang hindi pwedeng mapatawad ng Diyos. Kasi ang sinabi pa ni Pastor, dali na kapag nagkasala ka sa Ama, merong Panginoong Yesus na ating mediator. Kung nagkasala kay Jesus, merong Ayog, Holy Spirit. Holy Spirit na mag-intervene. So pag nakasala ka sa Holy Spirit, Wala na. ay natutunan din sila mas to. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nakikinig naman. Yung in conclusion, kailan ko natapos ng Sunday. Itong chapter 5 ng Acts, may background yan. Gusto ko lang diinan yung sinabi ni Pastor. Na bago nangyari yung Acts chapter 5 verse 1 to 11, there was a general assembly of the saints ng mga santo or anak ng Diyos. Chapter 4, Sister, tingnan lang natin dyan kung gaano kahalaga yung pinag-usapan. Dito, kaya mahalaga kapag nag-uusap tayo, huwag yung baliwalain. You must have to be truthful on the things that we agreed upon as a body of Christ. Okay, chapter 4, verses 32 to 37. Yan po yung background. Tingnan natin Okay, himayin natin kung ano yung background ng chapter 5, verse 1 to 11. At doon tayo makarelate kung bakit nangyari yung nangyari kay Ananias at Sapphira.
Pero alam ko hindi yan mangyayari dito sa Christ Servan. Ha? Bakit? Masunurin tayo eh. Okay, tingnan natin. Now the multitude of those who believe. Mark the word multitude. Ano bang ibig sabihin ng multitude? Crowd, marami. Those who believe. Yung nanampalataya kay Kristo. Were of one heart and soul. Naku, hindi lang heart, kundi kaluluwa. And no one said that any of his possessions was his own. Ibig sabihin, there was the spirit of cooperative bism. Cooperativism. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Then, nang galing yung idea ng kooperatiba. Sino ang naging membro ng kooperatiba sa atin? Alam nyo, may idea kayo doon. Kayo ang magpalago doon sa business ng cooperative. Okay. Wala nagsabi na ang kanya ay sa kanya lang. But instead, they held everything in common. What does it mean? They held everything in common. Meaning, they agreed together in one mind. Okay. And with great power, the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was on all of them. So, nung ginawa nila yon, mayroong sapat na biyaya. Tignan nyo, sa verse 33. And great grace was on all of them. For there was not a needy person among them. Sa ginawa nila na yon, na pagkakaisa, walang naghirap. Tingnan nyo, verse 34. For there was not a needy person among them. Because all of those who owned lands or houses sold them. Tingnan nyo kung gaano katindi yung usapan. Bininta yung lupa, bininta yung bahay. At lahat ng pinagbintahan brought the proceeds of the things that were sold. Bakit ginawa nila yan? Dahil pinagkasunduan nila. Can you get the point? In the first place, they did that because they agreed together. Where did they put it? And led them at the apostle faith. This was then distributed to each person as anyone had a need. Na ayon sa kanilang pangangailangan. And that is the practice of communism or communist country. Na lahat ng pag-aari nila ay sa gobyerno at ang iyong gobyerno siya yung magbibigay sa mga pangailangan nila. Okay, so you can say, now let us start to chapter 5, kung ano nangyari. Tingnan natin, chapter 5, verse 1 to 11. Dala-dala na si Alipuris. Sa Retrinian says. Okay, story natin. Talagang ano to? Future generation. Future generation Christ Army. Okay, so ituloy natin. But, tingnan nyo but. What does the word but? It is a conclusionary or declaration. But, a man named Ananias with Sapphira. After na nagkasundo sila, doon sa binasa natin, mayroong mag-asawa. Anong ginawa ng mag-asawa? Sold a piece of property. Tingnan nyo yung piece of property. Tingnan nyo, piece of property, ibig sabihin, hindi buo. Can you get the point? A piece of property. Ang pinagkasunduan, unang-una, ay lahat ng kanilang ari-arian. Ngunit dito sa verse 1, itong si Ananias at Sapphira, bahagi na lang ng kanilang property. Hindi na buo. So may mali na, di ba? Martha, there is already a
wrong doing. Verse 2. Tingnan nyo, hindi na binita lahat. However, he kept back part of proceeds with his wife's knowledge and brought a portion of it and laid it and the apostles' faith. So tingnan nyo, hindi na nga binigay yung buo, kinupit pa yung pinagbitahan. Tingnan nyo, pinag-usapan nila na lahat ibita. Pero sa verse 1, sabi, hindi nila binita lahat. It's just a portion, piece of property. At nung nasort na o nabinta na, anong ginawa nila? Hindi nila binigay. Ibig sabihin, may dalawang kasalanan doon sa pinag-usapan doon sa chapter 4 kanina. Anong kasalanan? Una, hindi bininta ang lahat. Pangalawang kasalanan, tinago pa yung pinagbintahan. That is the reason why na nagkasala sila sa Holy Spirit na Diyos sa verse 3. Then Peter said to Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back of the proceeds from the faith? Kinikback nila. Kickback. Kung negosyo yan, sa gobyerno, kickback. Mag-iba yung kickback at kickback. Yung kickback, hindi mo binigay dahil sa'yo. Although na ipangako mo binibigay mo, pero binawi mo. Yun ang ibig sabihin. So in this, fourth, wasn't it yours while you possess it, and after it was sold, was it at your disposal? Why is it that you plan this thing in your heart? So, plano pala nila. Plano nila. So, ano ang lesson yan? Ang unang lesson, huwag kang makikipag-agree kung hindi mo kayang gawin. Unang lesson yon. Pangalawang lesson, huwag mong kukunin yung para sa Panginoon. At ang pangatlong lesson, may kaakibat na consequence yung pagsisi. No! Ngaling. Tingnan nyo yan. Yan ang lesson yan. Pastor, thank you. Nakatakot no? Pero ba tayo dapat katakot dyan? Wala naman. Kasi that is the real biblical truth about greed. Pinag-usapan natin last week. Avoiding greed. Although, dahil nga sa ating present situation or present standing as a person who is still under this sinful nature, hindi na iwasan yun. Yan na lang gusto kong i-klaro ulit. Pinag-usapan na natin ito noon pa, if you had attended this Bible study, at iintindihan ninyo yung tinatawag nating justification and sanctification. Pero pa rin itong pwede magbigay ng example sa naintindihan nila ngayon, yung mga nakaraan. Justification and sanctification. Although na nandun yung ating challenge na sino ba ang hindi nagsisunungaling dito? Pagkitaas ang paa. Wala. Kasi hindi natin kaya itaas ang paa. Hindi pa mahilang. So, despite for that, God's Word is the one who is convicting us to live righteously. Kaya nga doon pumapasok yung tinatawag na sanctification. We may sin, get up, and continue. We may sin, get up, and continue. Pero hindi sinasabi doon na go ahead and sin and sin. Ang sabi ng Panginoon, go and sin no more. Kanina sinabi yun? Doon sa mga okay, magdali na ba yun? Nung may sinulat siya doon sa lupa, tapos
Sabi niya, okay ka na. Pwede ka nang umalis. Kaya lang, pag alis mo, Hindi ka na sin magpapasala. no more. So yun ay isa sa mga demand ng Panginoon na dito sa lesson na natin natutunan ay hindi talaga naiiwasan ang tao ay nagsisinungaling. Pero dahil nga yung isa doon sa mga consequences niya, it might not be now, it may be the future, it may be something else, it may be in between. Tsaka lang natin marirealize yan kapag dumating na. Tapos tatanungin natin sarili natin at tatanungin natin ng Diyos, Lord, why me? Lord, anong ginawa ko sa iyo ngayon? Salanan. Eh, lagi naman akong nag-ating ng Bible study namin. Oh. Religiously, nagbibigay naman ako, hindi kita ninanakawan. Bakit kaya ko pa mangyari sa akin ito? Well, ikaw lang nakakaalam yun sa relasyon mo sa Panginoon. Kaya lagi nang sinasabi ko, I cannot speak on your relationship with God. Kung hindi nyo ninanakawan ng Panginoon, praise the Lord. Malay ko ba? Hindi ko alam. So, although maraming mga passages sa Bible that can and even confirm na kung ano yung tinanim mo, di yun ang anihin mo. So, kung maliit ang binigay mo, di ba, huwag ka ma-expect na marami. Di ba? Laws of people din yun. Yung sinasabi nila, kung ano yung sinasabi nila karma. Na kung masama ang ginawa mo, ay balik din sa'yo, masama. So, kung marami kang ginawa mabuti, ay, therefore, pinagpapala ka rin ng Panginoon sa kabutihan mo. Diba? So, yun ang isa sa mga bagay na natutunan natin dito. Okay, di ba tayo nagsisimula doon sa ating next lesson? Alright? So, let's continue. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay pursuing spiritual riches. Ano sa inyo pakaintindi ang spiritual riches? Bigyan ko na ngayon isa. Peace. Nabibili ba yan ng pera ang peace? Happiness. Ay, nabibili. Then that is the riches. Kung meron ka yan, mayaman ka. Spiritually. Kung meron ka yan, ay malago ang iyong pananampalataya. Malago ang iyong buhay Kristyano. Iba yung happiness. Ano pa? Anything more? Eternal life. Oh, eternal life. Amen. So, aking may bahay. Nabibili ba yan ng pera eternal life? Hindi. Happiness. Enjoy. Enjoy. Eh, sa ano yun? 6:63. Tingnan mo yan. Hindi, tingnan mo yung John 6. Bigyan natin ng ano, ng... Kasi pupuntahan natin lahat yan. Pag-uusapan natin lahat yan. Napakaganda itong tinatawag na John spiritual riches. 6:63. John 6:63. Oh, kahit yan, no? For the bread of God is the one who comes down from heaven. For the bread of God is one who comes down from heaven and gives life to the world. Si Kristo yan, pero yung sa 6:3, the Spirit is one who gives life. The place doesn't give. Oh, the words. The words that I have spoken to you are spirit and are life. Yeah, so... So napakaganda niyan na ang sinasabi niya dyan ay kung sino yung nagbibigay ng buhay. At siya rin, ang flesh na yan ay hindi ang makakatulong kundi ang salita ng Panginoon na ang salita ng Diyos na siyang ibibigay sa atin na nagbibigay buhay. So ano pa yung mga example na tinatawag natin spiritual riches? Bigyan ako ng isa. Dalawa. Ano pa? Sa inyo, bilang isang mananampalataya na pwede nyo masabi na I am rich spiritually. Na kaya natin pwedeng pagmalaki sa Panginoon, hindi sa akin, hindi sa katabi ko, hindi sa asawa mo. Ikaw, bilang isang alagad ng Panginoon, pwede mo sabihin sa Kanya, Lord, I am rich in this because you are what? Sige, basta rin. Meron akong natutunan nito regarding dun sa most
siya Morphe Low, Evelyn Low, Gilbert Low, Nelson Low, Danilo. Danilo Low, Marklan Low. So, yung sa una kanina, yung napag-usapan natin regarding dun sa financial na, kung napag-usapan natin bago tayo pupunta sa spiritual. Now, sabi dito, dito sa coin, sa Kidlin Law, sabi niya dito, ano daw itong Kidlin Law? Ito yung, if you write a problem, down clearly and specifically, you have solved half of it. Simulat mo daw yung problema mo doon sa kapirasong papel, yung problema na yan, nasagot na yung 50% niya. Yun yung tinatawag natin Kidlin Law. Now, ano naman itong Wilson Law? Ito yung prioritize knowledge and intelligence, money will continue to hand. Ako kung pabor kayo dito. Na, which is, sino ba yung mga nasa taas? Sino ba yung mga mayayaman? Sila yung mga Utak. may utak. Tama ba? Sino ba si Zuckerberg? Di ba si Zuckerberg, Harvard Drop student out. siya, pero iniwan niya yung school Yeah. para sa Facebook na yan. Sa software. At ang nangyari, naging mayaman siya. O, di ba? Ano ba dapat natin unahin na paluguin? Yun ang dapat ang sagutin natin. Yung spiritual ba o yung ibang aspeto pa na kailangan natin? Tulad ng, ano ba yung mga ibang aspeto? Hindi ba sa spiritual? Pananampalataya. Physical. Ano pa? Mental and emotional. Itong apat na to. Yung mga importante na aspeto yan sa buhay natin. So, alin ba dito yung dapat natin unahin? Spiritual ba? Physical, emotional, o mental? Spiritual. Spiritual, kung hindi naman okay yung tatlo, unbalanced pa rin. Tama ba? Unbalanced pa rin. Pero naniniwala ko na pag maayos yung spiritual mo, hindi naman nasasagot ng Biblia, Oh. na pag maayos yung Spiritual spiritual, mo life mo, susunod na ayos ng Panginoon Oo. yung ibang aspeto. Yeah, amen. Hello? Amen. Now, Oo. tama? So kung maayos yung spiritual life natin, I mean the words. The words that I have spoken to you are spirit and are life. So buhay. Buhay yung salita ng Panginoon. Hallelujah. Kung yun yung pagbabasa natin. Now, gusto kong paliwanag dito sa akin, before sa mga decision making ko, kung ano yung una naisip ko, Yun na. yun na yun yung gagawin ko. But, nung lumalim yung pagkakalam ko sa salita ng Panginoon, humingi ako ng wisdom. Iba kasi yung knowledge dun sa wisdom. No. Yung wisdom na yan, magagaling yan sa Panginoon. So, lahat ng problema natin, may kasagutan. So, yung wisdom na yan, yun yung ina-acknowledge ko na salamat Panginoon. Kasi, simula nung lumalim yung pagkakala ko sa salita ng Panginoon, yung relasyon ko sa Kanya, yung mga decision ko nun na hindi maganda, unti-unti na ayos yun, mga kapatid. So, isa yun sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung wisdom na binibigay niya. Hindi lang yung wisdom, pati yung joy na kahit wala ka, nandun pa rin yung joy. Amen. Amen. Yung peace, yung pinag-usapan natin kanina. So, yung mga yun, napakalaking tulong yun sa buhay natin bilang mga Christian. Kasi kung minsan, aligaga tayo doon sa mga financial na aspeto, hindi doon sa spiritual. No? So, yun yung gusto kong pinapapasalamat sa Panginoon. Na dahil doon sa wisdom na yun, mas naging maganda yung perception ko sa buhay. Hallelujah! Mukhang tinapos na ni Pastor yung aking topic. Kasi kanina tanong ko, ano sa inyo pagkakaintindi ang tinatawag na spiritual riches? Bigay ako ng peace, eternal life, Sister Mayer. Dinagdagan na ni Pastor ng, ano yun? Joy. Ano pa? Wisdom. Marami pa yan. Love. Forgiveness. Pagmamahal sa kapwa. Lahat ng mga bagay na yan ay hindi kayang bayaran ng tangible things. Hindi kayang bayaran ng pera. Now, let's go to our main topic. 20 minutes na lang. Okay, here we go.
Ayan, understanding spiritual riches. May mga nasabi na si Pastor doon at medyo ano pa natin. Ayan, ano ba ang definition ng spiritual riches? Ayan. Dito, ang pursuing spiritual riches, sinasabi dito na it is a concept deeply rooted in the teachings of the Bible. It is emphasizing the value of spiritual growth, godliness, and eternal rewards over material things. Yun yung pagkakaintindi natin sa spiritual wealth or riches is yung mga bagay na beyond na kayang bilhin ng pera. In a world where material wealth is often seen as the ultimate goal, the concept of spiritual riches can sometimes be overlooked. However, the Bible teaches us that true wealth is not found in earthly possession na pinag-usapan natin previously, but in the spiritual blessing. We're talking about blessings that comes from where? With our relationship with God. Doon nangyayari yung kagaya ni kami ni Pastor. May mga decision siya na kailangan niya ng wisdom galing sa Panginoon, and that's only happen when you have right relationship with God. Kasi kung hindi, you won't even dare to ask God for wisdom. Kasi nga, masyado ka mapagpataas, mas marunong ka, magaling ka, cum laude ka, or whatever you may now in your present status. So dito, makikita natin na what does it mean to pursue spiritual riches? How can we apply this pursuit in our lives? The implication of doing so and the valuable lessons we can learn from it. Yan, ito ang ating main verse. Sabi niya dyan, The eyes of Apostle Paul prays the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling and what is the riches of the glory of his inheritance in the saints. So napaka malaman itong versikulo ito na kung saan makikita natin na understanding na sinasabi ni Pastor kanina, wisdom. Meron tayong hope. Meron tayong tinatawag na inheritance. Ito napaka mayaman yan. I would not go more deeply on that kasi sinusundan lang natin ang mga bagay-bagay na kung saan magkoconnect lahat yan. Okay? So dito, meron ako mga ibang mga components ng spiritual riches. Sinabi niya dyan is hope. Alright? Ano bang hope? Ano bang yung pag-asa natin? Na sinasabi dito, the hope we have in Christ assure us of our future with Him, giving us strength and courage to face life challenges. Kaya nga sinasabi nga doon sa Romans chapter 15 verse 30, hindi ko na nailagay dyan, nasabi niya doon, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. So dito makikita natin na we have the confidence, the expectation, yung blessed hope na yan na sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Na sinasabi niya doon, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kung maalala natin yung pinaka-tenet ng ating faith na matatagpuan sa Corinthians. Alam ba natin? The source, the foundation of our salvation. Saan yung matatagpuan? 1 Corinthians chapter 15, sinasabi doon, the gospel na kung saan ang Panginoon ay namatay, muling na, inilibing at muling nabuhay, upang ang lahat ng nananampalataya doon sa gospel na yon ay mabubuhay din ng ay buhay na walang hanggan. Kasi ang sabi ni Paul doon, kung hindi siya nabuhay muli,
walang silbi lahat ng ating pinagpapagulan ngayon. Walang silbi lahat ng ginagawa natin dahil wala tayong hope. Ang sinasabi pa doon, ang ating hope is in vain. Walang halaga. Isa ito sa mga spiritual riches na meron tayo na ang ating future hope na inaasam-asam ay yung pagdating na sa finish line. Isa yan sa mga bagay na meron tayo na wala sila sa mga taong hindi nananampalataya sa Panginoon. So, isa yan sa sinasabi niya na ang ating mata dapat maiintindihan natin at ma-enlighten tayo na ang katotohanan ng spiritual, pursuing of spiritual riches is to know that we have hope. Na one day, tayo rin ay kasama ng Panginoon na mabubuhay muli at magkaroon ng eternal life. Ano pa? Isa sa mga component na sinabi ni Pastor kanina ay wisdom. Sabi ko nga, parang natapos na kanina yung aking subject. So, divine wisdom. Ano ibig sabihin ng divine wisdom? This is spiritual riches include the wisdom of God which guide us in living according to His will and making decisions that honor Him. Yan ang nangyayari kay Pastor Elin. May panahon na yun, ay sarili lang niya, decision lang niya. Kasi sa akala niya, sa kanyang assessment, ay yun ang mabuti. Pero habang lumalago na siya sa pananampalataya, natututo na siyang dumepende sa Panginoon, at tumihingi na siya ng kanyang wisdom, and then doon na nakakaroon na ng right relationship, at nagagabayan na siya, at kung nangyari sa kanya, nangyari din sa atin. Unless we don't want to. We don't want to apply this. So, divine wisdom, isa yan sa mga spiritual riches na dapat meron ang isang mananampalataya. Ano sabi niya sa James chapter 1 verse 5? If any of you lack wisdom, let him ask God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. At sisimulan naman pala ang wisdom. Baka hindi lang natin alam si James chapter 1 verse 5. So, maybe, from now on, isulat na natin, James chapter 1 verse 5, na kung kakailanganan natin ang tulong ng Panginoon, ihingi tayo ng wisdom sa Kanya. Isa yan sa mga mabisa na pwede natin panghawakan na ang Panginoon, sabi nga niya dyan, let him ask God. Kaya nga, nawawalan tayo ng wisdom o hindi natin na-apply ang tamang wisdom just because we did not ask God. So, paano tayo magkakaroon ng espiritu? Diba na kayo? Nakalive tayo. Alright, so ang nangyayari lang, nagkakaroon tayo ng spiritual riches kung meron tayong tinatawag na divine wisdom. Dahil ang divine wisdom na yan, hindi kayang pantayan, hindi kayang palitan ng kahit anong wisdom nang meron dito sa lupa. Kahit ikaw pa ay summa cum laude, that is not even come up to the standard of God. It will never be. So, mahalaga yan. Kung meron tayo yan, divine wisdom, hallelujah. Pero hindi natin makukuha yun kung hindi natin hingin sa Panginoon as per James chapter 1 verse 5. Diba? So, ano pa? Meron pa palang tinatawag na wisdom hidden in Christ. Ano yun? All the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ. And through Him, we gain understanding and insight. So sabi niya sa Colossians chapter 2, verse 2 and 3, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of the understanding of the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of the Christ, in whom are hid
all the treasures of wisdom and knowledge. So, makikita natin na all the treasure of wisdom, sabi nga niya, ay makikita lang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kung meron tayong right relationship sa Panginoon, ibibigay niya lahat at ipapakita niya sa atin ang kanyang kung gaano yung kanyang pagmamahal sa atin, kung gaano katibay yung kanyang acknowledgement sa atin bilang isang anak niya. So ano pa yung mga tinatawag pa nating mga spiritual riches? Meron tayong tinatawag na the glory of God presence. Ano yun? The indwelling presence of the Holy Spirit. So lahat yan, nangyayari yan kapag panahon na yan na tayo ay sumampalataya sa Panginoon, na tayo ay namuhay na, tayo ay sumuko sa Panginoon at nagiging isang alagad niya. Isa sa mga spiritual riches na dapat mayroon tayo doon ay the indwelling of the Holy Spirit. Ano sabi niya dyan sa John chapter 14, verse 16 to 17? Spiritual riches include the indwelling presence of God through the Holy Spirit who empowers, guide, and comfort us. Kasi kung wala yun, we cannot experience comfort. We cannot experience peace. We cannot experience something na pwedeng mag-guide sa atin kung wala ang the Holy Spirit. So sabi niya sa John chapter 14, verse 16 to 17, and I will pray to the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He dwelleth with you, and He shall be in you. So dito, makikita natin na kapag nasa atin na ang Banal na Espiritu Santo na kung saan na dapat yun ang dapat natin ipapursue palagi, na ang power, although nandyan sa atin, ang problema lang, hindi siya nagpa-function kasi hindi natin siya ina-acknowledge. Hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon para i-guide tayo kasi mas malakas pa yung ating Desire. physical, flesh, will, desire. So, i-ano mo si Sara doon sa chapter 15 of John, verses 3 to 7. It has connection to what we are talking on spiritual blessings in relation to the Word of God. Okay, tingnan nyo ito. Na spiritual blessing, it demands a constant relationship between the branch and the vine. Tingnan nyo. Kunin ko lang lahat ng sinabi nitong dalawang pastor natin, ikukunik po ito ngayon. Yung totality. Tingnan nyo. Sa verse 3 says, umpisa mo sa verse 3. Hanggang verse 7 yan, para maunawan natin. You are already clean because of the word I have spoken to you. Tingnan nyo the importance of the word. Ha? Yung word siya yung nakakapaglinis. Because in fruit bearing, it needs cleansing. And who does the cleansing? It is the word of God. Verse 4. Remain in me. So there is a constant relationship. And I in you, just as a branch is unable to produce fruit by itself, unless it remains on the vine. So neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him produces much fruit.
Yun. Fruit. Ano yung fruit na yan? That is spiritual riches or blessings. And that is in Galatians chapter 5, verse 22. Because you can do nothing without me. So there must be a constant relationship in order for us to be fruitful. And the result is in verse 6 and 7. If anyone does not remain in me, he is thrown aside like a branch and he withers. They gather them, throw them into the fire, and they are burned. If you remain in me, this is the result of constant relationship. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want, and it will be done for you. The source of spiritual riches. Saan daw yan? Ayan. Sabi niya sa Colossians chapter 2, verse 2 and 3, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. So, ibig sabihin pala niya, mga minamahal ko, this spiritual riches comes from Christ. Kasi kung wala tayong right relationship, kagaya ng sinabi ng ating pastor, o kung hindi talaga tayo merong tunay na relasyon sa Panginoon, wala yan. Hindi yan applicable sa atin. It will never happen, and it will not be manifested in our life. So sabi nga niya dyan, our spiritual riches come from Christ, who is the source of all wisdom and knowledge. By knowing Him, we gain access to these treasures which enrich our spiritual lives and guide us in our walk with God. So, galing pala sa kay Kristo ang lahat ng spiritual riches na yan na gusto natin makuha, maipos sa pamuhay, makita sa atin. Now, let's go to pursuing spiritual riches. Pag-usapan na natin yung mga elemento, naintindihan natin ano-ano ang mga. So, ano na ngayon ang ibig sabihin? How to pursue spiritual riches. Before I proceed, meron ba ditong pwedeng magbigay how to pursue spiritual riches? Of course, una, siyempre, prayer. Kailangan natin yan. Isa yan sa mga very important to pursue spiritual. Kasi, doon nagsisimula yun sa prayer, di ba? Hingin natin sa Panginoon ng wisdom. Doon nagsisimula ang lahat sa pagkikipag-usap Sa Panginoon. natin sa Panginoon. Paano pa? Paano ko makuha yun? Paano yan magkakaroon sa akin at paano ko yan isa pamuhay? Yan. Kilala natin yan. Seeking God's kingdoms first. Di ba? So, paano natin mapupursue ang tinatawag nating spiritual blessing and riches kung mas nauna ang trabaho? O mas meron pang importante sa atin? O mas binibigyan natin ng second choice ang Panginoon? Optional, whatever you call it. Seek God's kingdom first. Anong meron tayo dyan? Ayan, o. Pero napakabuti ng Panginoon. Nandito pa rin tayo para ipaalala sa atin yan. Dahil ang salita ng Diyos, kagaya ng una kong tanong kanina, how important is God's Word sa atin? Napaka-importante po yan. Dahil yan ang nagbibigay sa atin ng guide. So para ma-attain natin sinasabi natin spiritual riches na yan, eto ang key. Huwag ka nang magtanong-tanong kung saan. O
Open mo lang open mo lang Bible mo at nandiyan yung sagot. Alright? Ganda. Next. Number B, the source of spiritual riches. Investing in eternal treasures. Yan. Ito yung Ito yung paulit-ulit din natin binanggit ilang beses na sa nakaraan natin pag-aaral. Investing in eternal treasure. O meron ba dito sa atin yung magbigay how to invest in eternal treasure? Kasi tayo, mahilig kagaya sa akin, minsan naisip ko dahil nga kailangan ko nagtagad yung income ko, ay nagsasurf ako sa mga online business. Yung pala, ang dami ko na mga scammer dyan. Tumahalaman natin yung pinag-aralan natin po. Yung pinag-aralan natin nakaraan na tungkol sa quest for wealth. Di ba? Dahil sa kagustuhan natin madagdagan ang ating income, kung ano-ano na lang pinagagawa natin. Meron pa nga yung iba, sa gusto magkaroon ng tinatawag na bayad sa Facebook, ay kung ano pinupost sa TikTok o whatever, sa Reels. Kahit na mga kabarastugan na ang ginagawa nila dahil sa mga tao na ito na gustong kumita ng pera, lahat ay gagawin para lang kumita daw. So dito makikita natin, investing in eternal treasure ay nanggagaling saan? Dito. Ilang beses na natin yan binanggit at binanggit at binanggit na lay not up for yourself treasures upon earth where moth and rust doth corrupt and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there your heart also. So dito, we are called to invest in eternal treasure by focusing on spiritual values and rewards. This involves, Hindi na naman pera yan eh. Sinong tayo sumagot? This involves what? Time, resources, and efforts to activities that have lasting spiritual significance, such as serving others, sharing the gospel, and growing in our faith. So kasama yan, to lay up our treasure in heaven, ay itong ginagawa natin, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nag-iipon tayo ng treasure doon sa kalangitan. Diba? Next. Cultivating a rich spiritual life. Dito, sinasabi niya sa Colossians chapter 3, verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So, dito pala isa sa mga bagay na para ma-attain natin, makuha natin yung tinatawag na spiritual richness or blessing is to cultivate our spiritual life. Kasi dito, sinasabi niya, to pursue spiritual riches, we must allow the Word of God to dwell us richly in all wisdom. So, gusto ko lang ano nga natin konti yung una-una dyan, yung Matthew. Parang Yung kasi layup. yung ano yan? Tingnan nga natin kung anong ibig sabihin niya. I-expound natin yan. Ano natin para but lay up for yourself treasures in heaven. Ang tanong diyan, bawal na ba magkaroon ng kayamanan dito sa lupa? Hindi, naisip ko. Dahil sabi niya, lay not up for yourself treasure upon earth. Oo nga naman. Tingnan natin.
Ang sinabi natin na hindi. Pero bakit? Lay not up for yourself. Marami kasi ang ano din pastor, yung nagtuturo. Na parang kapag nagkaroon ka na ng lupa, nagkaroon ka na ng bahay, ay parang kasalanan mo na sa Panginoon. Oh, dahil yan. Salita niyan. Lay not up for yourself. Sabi sabihin, bawal. Oh, parang bawal. Bawal na magkaroon ng mga ari-arian dito, kundi dapat doon sa Oo, kalangitan. yun ang gusto kong i-ano so, dahil maraming gumagamit yan, lalo na yung mga ayaw yumaman talaga. Pero gusto nilang magkaroon ng dirukan ng sarili. Pero ayaw nilang yumaman ng libro. Tingnan na natin eh. Yan ang mga ginagamit eh. If I remember it right, ilang beses niya pinag-usapan ng in-explain Pastor Darin. Kaya ang gusto pa niya siguro balikan para mas maganda pa at mas ma-appreciate natin ang ibig sabihin niyan. Okay? So, dito, kung makikita natin, wala dito, hanggang dito. Ayan ha, hanggang dito lang ha. Huwag mo na ito, hanggang dyan. Kasi dalawa yan ibig sabihin eh. Isang material at isang heavenly. Mamaya kung intindihin natin ang sinasabi niya sa material na ang reason dito, hindi yung gusto mong yumaman. Hindi yun hindi yung context niya. Kundi, where moth and rust doth corrupt and where thieves break through and steal. Hindi niya sinabi dyan na bawal. Kumbaga, sige na ba lang? Mami, kung kaya mo naman. Kung pinagpala ka ng Panginoon, let it praise the Lord. Pero, ang konteksto dito is, well, that's okay. Meron kang lahat nito. That's totally fine. Kaya lang, ang problema kasi dyan, hindi, pwede mo wala yan. Anytime. O, COVID nga, di ba? Dami na wala ng trabaho. O, kasi doon tayo laging nakadepende sa income ng marami tayong naipon ng mga pera, kaya later on, nagastos din. So, ang sinuturo niya dito is, that's totally fine. Kaya lang, dapat maintindihan mo na yan ay temporary. But, sabi na niya, but, ang pinakamainam ay doon sa kalangitan. Kasi, wala doon mga ganyan. Kasi kung nasaan ang treasure mo, nandun din yung puso mo. So it depends upon the heart. Kaya nga, pinag-aralan natin previously, avoiding greed, covetousness. There is no problem of having a lot of money. Bakit hindi? Kung tayo pinagpapala, tayo ang pinaghirapan natin, bakit? I-enjoy mo. Kumain ka, ano lang ang gusto mo? Mag-travel ka, marami kang pera eh. Pero lahat yun ay temporary. So, ibigay ko na yung sagot. Sige. Para hindi tayo pala. Kasi ito, kapag hindi mo dinig out yung konteksto, parang bawal ang magiging mayaman. Di ba? Pero ang kasagutan dyan nandun sa verse 24. Yun talaga. Kapag nanatili ka dyan sa 19 at 21, ma-confuse tayo, hindi natin nakuha kung ano talaga yung sinasabi ng verse 19 at 21. Kaya dapat tingnan natin kung ano yung context para alam natin na hindi pinagbabawal ang pagiging mayaman at ang pagiging mayaman ng Kristiyano. Pero ang context diyan, ito, no one can be slave of two masters. Ano yung masters na yon? Since either he will hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot be slaves of God and of money. Ang ibig sabihin diyan, kung Diyos ang master mo, Diyos ang pinaka mahalaga sa iyo. He is your priority. At hindi magiging ang money ay priority mo rin. We must have to prioritize God. Kaya yung sabi ni Pastor kanina sa 6:3, seek first the kingdom of God
and this, the righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya, kasama lang yung money. Money is a second option in our life. Kaya yun ang ano dyan, konteksto. Yung ibig sabihin ng 19 to 21. Praise the Lord. So,